naman tayo sa mga pampagulo daw ng buhay. Alam mo, sa totoo lang malungkot ako. Ba't naman? Ba't ka nakikisama sa lungkot? Ngayon ko lang na-realize na ang ating letter sender ay nasa accounting department. Si Ma'am Jo. Ma'am Jo. Miss Jo! Miss Ma'am Jo Jo! pala. Ito pala yung storya niya, no? Sige. Uy, Makinig ka, chararat Miss Jo. ka, hindi ah. Parang siya yung nakalagay, oh. Sabi kasi Jo. Porkit Oo. Jo, si Miss Jo agad. Nakalagay accounting department. Sa Hoy! Wala Parang ah. feeling ko eh. O sige. Chararat. Okay. Ang kanyang... Invento ka. Alam mo, sa totoo lang partner, ito ang pinakamalaking pagsubok na dumarating sa buhay mag-asawa. Ay, hindi mag-asawa, mag-jowa. Mag-jowa pala ba ito? Mag-asawa. Mag-asawa. Ay, Ma'am Jo, makinig ka sa akin mamaya ha. Kapit lang. Kapit ka lang dyan. Mamaya mo na kaltasan kami nung may mga late kami dyan. Paghahalataan Oo. eh. So, yun partner, no? Oo. Ay, nako. Uy, mahirap ha. Good morning po sa lahat po Good ng morning mga muna. pangga natin na dumadaan din sa ganyang sitwasyon. At syempre kung meron po kayong gustong sabihin, Yes. you may reach us at ito number na to, 0945 367 87 92. Ayan. Kung gusto niyo pong magbigay ng advice para kay Jo, ayan, sige lang po, mag-message kayo dyan. Pwede na niyo po kaming silipin sa Facebook, facebook.com/energyfm1067. At sa TikTok, Energy FM 1067. Ayan. Ay nako, in fairness alam mo, mahirap din talaga, partner. Imaginein mo yung pinagdaanan niya, buntis siya pa sa kanilang pangalawang anak. Oo. Tapos pag-check niya sa cellphone niya, yung lokasyon ng kanyang asawa ay nandoon sa babae. So may bago, di ba? May iba siya. Actually, Oh. partner, hindi siya bago. Although bago nga talaga. Bago Hindi. talaga eh, no? Alam mo Bago yun, siya eh. hindi siya bago kasi unang anak pa lang daw niya. Meron Ito na na yung babae ng ang kanyang nagkasama asawa. na. So, feeling ko, hirap siyang mag-detach ng kanyang sarili. Siguro meron talaga silang feelings for each other na hindi nila mabitaw-bitawan. Mm-mm. Kaya umabot pa sa pangalawang anak. O baka Diba? sadya lang talagang ginusto kasi baka maulan. Noong mga panahon na yun. Ano ba yan? Alam mo na si Ma'am Jo, pag Hoy! si Jo, Jo. madalas maglakad dyan. Pero, eto, partner, eto yung pinupoint ko eh. Posibleng hindi alam ni Jo na meron talagang may kinakasama kanyang asawa. Posible yun. Ang mga babae, kayo eh. Oo. Napakalakas ng instinct nyo eh. Totoo naman. Diba? When it comes sa mga ganyang senaryo o problema. Pero ang ano natin dito, ang pag-uusapan natin dito partner, yung kung wala na talaga pagmamahal, ba't mo pa ipipilit? Kasi alam mo, martir ka ba, Miss Jo? Kasi imagine mo partner, pati yung panggastos ng kanyang asawa, pangtubos sa cellphone na sinangla, ikaw ang gumagastos. Hindi naman. Ang sabi lang dito, partner, Oo. imbes na yung lalaki ang magbigay dahil nga lumabas sila, hindi nga daw. Kumbaga, yung babae pa rin yung nag-abono. Yun nga eh. Diba? Martir. Martir ang tawag dyan. Siguro ano lang. Siguro wala lang siyang choice nung time na yun. Hindi. Kasi kung hindi siya magbibigay, walang kakainin yung mga anak niya. Ba't hindi kumayod yung asawa? Ba't dapat, di ba kayo may mga ultimatum kayo mga babae, alam mo, sasakit din yung magsalita eh. Ganun talaga. Pag sinabihan niyo yung lalaki na, wala ka nang inambag dito, pasarap buhay ka lang. Minsan kailangan nyo talaga marinig yung mga masasakit na salita dahil hindi Oo. naman kinatatauhan eh. Pero, ang pinakamagandang sabihin nyo sa amin dito, sabihin na natin, nahirap kami maghanap ng trabaho, pero kung ipapakiramdam nyo sa amin na sasabihin nyo na, huwag ka mag-alala, tutulungan kita na makapaghanap ng trabaho. Ay, wow. Kasi kailangan, hindi ibig sabihin na may backer ka eh. Wala namang backer si Ma'am Jo. Pero, ibig sabihin, ang pinupunto ko Jo dito, lang kasi, baka mamaya Miss Jo nga yung nasa likod yung... Hindi, respeto, Ma'am Jo, di ba? Jo, Miss Jo, Madam Jo. Inaano ko lang doon na, asawa mo nga eh, tutulungan mo siya na hindi ko sinasabi na when it comes to financial, ikaw o sa pera, bibigyan mo siya para maghanap ng trabaho. Hindi. Yung support system, yung tinatawag doon, yung Alam ibig mo, sabihin, yung pag, kaya mo yan. partner, pagpapalakas makinig sa loob. ka. Makinig ka, partner. Oh. Walang problemang tumulong sa asawa. Ang problema, yung tao na tutulungan mo, yung asawang tutulungan mo, may ibang babae. Paano mo tutulungan yun? Hindi. Kapag ganito, ang pinupunto ko kasi dito, si May Miss Balang, babae yung lalaki from the very beginning. kung gano'n nga, para sa anak nyo na lang, kung wala kayong nararamdaman, wala nang feelings, ba't mo pa kailangan ipilit yung sarili mo kung talagang wala na talaga, hindi ka na niya mahal, niloko ka na, meron na siyang iba, nagsasama na sila. Pero isipin mo yung kapakanan ng mga bata, doon na lang tayo mag-focus. Doon tayo sa mga bata. Siyempre, partner, imagine mo, ang hirap, di ba? Ang pangit din, ang babae, ang gumagastos. Imbes na ikaw, inanakan ka, tapos yung lalaki, pasarap buhay,
dapat makontento rin kayo if ever na magbigay yung lalaki na kung ganito, ito yung naibigay, ito yung nakaya, ma-appreciate nyo. Hindi yung susumbat nyo, ito partner, lang. ang problema nga, wala nga binibigay yung lalaki. Tamad Wala din nga yung daw ano. effort. Tamad din yung loko-loko. Kaya ayaw niya ng co-parenting kasi wala naman daw binibigay at siya pa nga yung gumagastos. So ang tanong niya sa atin, ano daw bang gagawin? Kumbaga selfish daw ba siya kung ilalayo niya yung mga anak niya at yung kanyang sarili doon sa lalaki? Ako, sinasabi ko sa iyo, okay lang. Sa tingin ko okay Hindi lang. kasi sa akin, Kasi una sa lahat, Oh. niloko ka eh. Hindi, ito, sasabihin mo, Oh. ilalayo mo. Pero ang mga bata, hahanapin at hahanapin yan. No, wala kang no choice eh. Pero ang pinupunto ko dito, nabigyan mo ng pagkakataon na, paano tayo magtutulungan para sa bata? Eh kung ikaw sa sarili mo, hirap ka maghanap ng trabaho. Ayun na nga. Sabihin mo yun, straight to the point. Hindi Oo, mo kailangan prangkahin mo. Kasi alam mo, mas lalong manghihinayang ang lalaki o manghihina kapag sinabi mo na, sige, lalayo ko lang ng bata, huwag tayo mag-co-parenting kasi ikaw, wala ka naman, tamad ka, batugang. Wala kang kwenta. Batugan, di ba? Wala kang kwenta. Babaero ka pang kapal na Babaero mukha ka pa. mo. Pero alam mo, given na yan eh, kung ganyan ang karakter ng tao na napangasawa mo, sorry ha, pero respeto, bigyan mo siya ng pagkakataon na makapagbigay naman lang na sa mga anak ni mo, parang Nimo. naging ano na ako ha, sa anak mo na para sa kanila. Siguro set aside mo na yung feelings. Ako, alam ko, sabi niyan, may nararamdaman Siguro daw, pa meron siya. pa siyang kahit papaano Oo. pakiramdam or Pero feelings. set aside mo na yan. Wala ni, kasi may kinakasama. Buntis na rin ba yung kinakasama Game over. Wala namang na-mention. Wala na-mention. Pero nagsasama ni. Respeto na lang. Gano'n na lang. Game over na yan, yung sa inyong dalawa. Pangit yung ikaw na lang mag-isang pumipilit sa taong ayaw na. Oo. So, hindi niya naman pinipilit yung sarili niya. Ang tinatanong niya lang is, mas okay daw bang lumayo na lang silang dalawa? O silang mag-iina dun sa kanyang asawa? Kasi, yun nga daw, ayaw niya ng co-parenting. Kasi nga, wala naman daw talagang binibigay at wala naman daw suporta. So, feeling ko, partner, greatly affected yung relasyon nila dahil doon sa pangbababae. Kasi partner, naintindihan ko kung, naman yun. di ba kung ibang problema yan, na walang kinalaman sa ibang party, siguro masusolusyonan pa nila eh. Kasi alam mo, naisip ko dito, Lindsay, no? Kapag halimbawa, sige, inilayo mo na, ayaw mo ng co-parenting, tapos sa magiging masama talaga yung lalaki, although sabihin natin may kinakasama ng iba, sa mata ng mga bata, masasaktan sila. Kasi sisiraan mo na yan eh. Posibleng hindi. Ay, 100% yan. Alam mo, kahit di naman niya siraan, malalaman niya pagdating ng panahon kung anong dahilan kung bakit sila naghiwalay. Oh. Siyempre, deserve nila yung nanay na may peace of mind. Kung yun nga, kailangan ni Jo na magkaroon siya ng peace of mind, pero hindi mo mailalayo ang pakiramdam ng mga anak niya, lalo na kung hanapin yung tatay. Kaya bigyan mo ng pagkakataon na sige, hayaan mo siya, maghanap siya ng trabaho. Pero pag magbibigay, tanggapin mo kasi huwag ka magpalaki. Kailangan ng bata yan eh. Oo nga. Kailangan ng mga bata, kawawa. Imbis na maglakad-lakad ka, mamasahe ka kaya. Ano ba sinasabi mo? Iba ba? Ang gulo mong kausap, Jim. Si Miss Jo kasi eh. Ano ba yan? Okay. Ito, basa muna tayo ng Sige, comments dito ha. Sabi ni Sir Rain DV. Maulang umaga po, pabati naman po dito sa China. Linggo, babalik na po ng HK. Sa iyo, ate girl, kung hindi ka nagbibigay or hindi nagbibigay ng sustento yung ex mo, hayaan mo, wag mong hingan. Total na buhay naman sila ng ikaw lang at kinaya mo. Same tayo ng sitwasyon, walang sustento pero kinaya ko. Ngayon, kahit pinauunawa ko sa mga anak ko, na tatay pa rin nila yon. Ang problema lang, yung mga anak ko nang ayaw siyang makita at makasama. Kahit makita ang kamag-anak ng tatay nila, ayaw na rin. Sa mga tatay na ganito, wag niyong hintayin na yung maging karma nyo, yung mga anak ninyo. Mas masakit yon. Tama! As in, 100%. This is so true. Naintindihan naman namin. Ito naman, sabi naman to ni Alana Magpayo, wala siyang kwentang ama. Utot niya black. Ay, hindi kanya deserve at ang mga anak nyo. Block him para burahin mo na siya sa buhay nyo. Be peaceful at God bless sa'yo. Ayan. Sabi naman ni Archie, my friend, sabi ni Arch, normally I would say na may karapatan ng ex mo sa mga bata. Yung issue mo na as a husband should be separate issue as a father. Pero mukhang sablay din siya as a father dahil mukhang walang effort. Matugan, Until he proves otherwise, siguro justified ang paglayo nyo sa kanya. O, di ba? 2 points! Sige. 2 points ka sa akin. Walang kakampi ito. Walang kwenta yung ganyang lalaki. Wala namang pera. Nakuha pa Ayan. ng babae. Makapalang muka. Kapal. Lumayo ka na lang para hindi kanya
gambalain. O, diba? 3 points! Okay, sige. Sabi naman ni, ito pa, dagdag ni Sir Rain. Sabi dito, mas masakit na karma yung lumayo yung loob ng mga anak niya. Gaya na nangyari sa mga anak ko. Ayaw nila makita o makasama yung tatay nila dahil nakita nila kung gaano yung hirap ko para buhayin sila. Kahit pa, anong ipaintindi ko sa kanila, umaayaw talaga sila. Kahit tatay pa daw nila, yung di naman daw nila kayang buhayin, wag na lang daw. Oh, eto naman. Maraming Gina G dito Oo. sabi naman ni Mace, good morning DJs, hindi ka masama kung ilalayo mo yung mga anak mo sa walang kwentang lalaki. Ano ba yan, Jim? Okay. 5 points. Hindi ko na nga. Lindsay 5. Jim panalo 0. Panalo ko ngayon this Friday. Pero partner, ito lang masasabi ko. No? Ah. Sa mga ganitong sitwasyon, lalo na ayaw nyo makipag-co-parenting, sana bigyan nyo ng chance yung lalaki. Sana bigyan nyo ng pagkakataon na magkaroon siya ng stable na trabaho, makapagbigay man sa'yo kahit konti, sana ma-appreciate nyo yun. Hindi pa pwedeng, eto lang, sasabihin, eto lang, ang dami kong ginastos dito, huwag mo kumpara sa ginagastos mo sa binibigay niya sa'yo. Maging ano tayo, ang importante hindi siya nakalimot. Pero ito sa lalaking ito, loko-loko yung anak ng Ay! Hindi ko na mamura pero hindi mo pwedeng ganon. Mali ka doon, boy. Sana man lang may naibigay ka ng kahit yung konti na makatulong sa mga bata. Hindi na para doon sa asawa mo. Para sa bata lang mag-aaral yan. Kailangan nila ng makakain. Hindi puro pansit canton kaya nakakasakit. Sana laging ma-realize mo naman sana na mahirap ang mga batang lumaki ng walang kalinga pagmamahal. Although, tanggapin na natin na hindi na kayo nagmamahalan, pero para sa bata, you should know that. I know. And Pero don't do that. Ay, mali! ang gulo mo talaga no? Kakayamot ka. Pero ito, message ko naman sa mga lalaki na alam mo yun, nakailang panloloko na. Kasi una pa lang partner Sa unang anak pa lang nanloloko na siya partner. Ibig sabihin, hindi na to basta-basta pagkakamali lamang. Diba? Kung ayaw ninyo pagsisihan yung mga ginagawa ninyo, huwag kayong gagawa ng mga kalokohan. Iba kasi yung karma, partner. Oo, At saka hindi na yan basta-basta pagkakamali dahil may dalawa na yung anak nila hanggang ngayon kasama niya pa rin yung babae. So, ibig sabihin, ayaw niya talagang bitawan at wala din siyang respeto sa pamilya nila, wala siyang respeto sa asawa, at definitely wala siyang respeto sa pamilyang binubuo nila. At huwag mo sasabihin sa akin na may care siya sa mga anak niya kaya gusto niya makasama. Sana inisip na yon bago siya ng babae. Oh, di ba? Ito rin yung pinagtataka ko Kasi ako naiintindihan ko pumangalawa pa di ba? Di ba? Malamang sexy to si Jo. Ikaw ba naman? Hindi. Kasi alam mo, ibig sabihin, Bakit mo tinama yung pagiging sexy? Hindi, nagkaroon pa ulit may isasalba pa sana siguro. Ang naging problema lang dito, yung lalaki tamad. Wala siyang ginawa. Yung lalaki, walang kwenta, babaero na, wala pang diskarte sa buhay. Yun. Yun ang mahirap Kaya sa mga Manloloko. babaero, magtrabaho kayo. Kung meron kayong pera, at least hindi kayo masisira pagdating sa pinansyal. Babaero lang kayo. Pero wala masasabi. Sasampalin kita, Jim, talaga. Wala masasabi si Ma'am Jo. Kesa maglakad-lakad siya sa trabaho niya, magpa-sexy, di ba lahat yung gagawin. Pero para sa bata lang. Wala rin lang makikita. Wala kang karapatan isipin yung mga bata dahil hindi mo inisip yung mga bata noong mga panahong binambababae ka at niloloko mo yung asawa mo. Wala kang karapatan, Jim. Sinasabi ko sa iyo. Hindi. Kahit maghiwalay kayo, may karapatan ka pa rin sa lalaki, sa bata. Anak mo yun Anak mo nga, by blood lang. Pero huwag niyo pagdamot. Pero huwag mo tawagin yung tatay mo na dad because you're not a dad. You're not even a father. Isa ka lang Oy! Oy. Pero tama ka naman, hindi mo pwede tawagin dad kasi wala naman siya nabibigyan ng pera. Tawag mo lang siyang ama. Ama ka. At ina ka. Paternal. Di ba yun na ama ka at ina ka? Guardian? Guardian! Of the devils. Oy! Mali! Ay, nanonood sa atin si Doc Sam. Doc Sam! Hello! And yung aming family na Pinasmile. Good morning po. Eto sa mga dentista, tulad nito si Doc Sam. Doc Sam, ano ba? Di ba tama po ako? Hindi, Doc Sam, mali siya. Sinasabi ko sa inyo. Pagtanggol niyo ako, ha? Hindi mo ipagtatanggol si Jim. Hi, Doc Sam. At syempre, hello din sa aming family. Doc Clarence MD ng Makati and Santa Rosa, Laguna. We love you, Doc! At syempre, maraming salamat din kay Doc Eric ng Kulyan. Good morning, Doc Eric. At kay Josa Salon. I'll be there soon.
Pupunta ako, kailangan ko na makeover this coming weekend, Yeah. Anyways, Pangga, siyempre naman, may babatiin ka pa ba dyan, Jim? Merong umabol dito, partner. Habol ko na. Total, mahaba-haba pa naman to. Pagbigyan nyo lang kami, Friday lang to, ha? Friday naman po eh. Sabi niya, nature kasi ng lalaki yan, sir eh. Pero ang responsibilidad ng isang tatay, kahit hiwalay na, ay karapatan pa rin ng isang ama. Idaan na lang nila sa legal. Oh, di ba? Oh, may kana mo, ikaw lang may Sabi punsa. pa dito ni 1983, kung isang bata pa lang tapos infant then nagloko si kuyang, pwedeng maghiwalay. Pero since dalawang bata na may muwang na yung panganay, deserve na ng mga bata na makita man lang yung tatay nila. Oh, tama. Oh, okay. 2 points. Okay. Go. Ito pa. Clem po ito. Layuan na lang niya ang problema na yan sa future. Pabigat siya sa babae. Makapal ang mukha ng lalaki na yan. 6 points. Wag ka, Jim. Sabi pa dito, ipakilala niya na lang yung tatay ng anak niya, pero yung lalabas at gagastusan pa niya yung guy, wag na lang. 7 points. Lalaban ka pa ba, Jim? Olas tayo ngayon mga boy, ha? Anyways, ako. Partner, pabati muna ako. Pabati daw si Team Buboy, tropa, yung mga tropa natin, si paring RC Bendicio. Hello po sa inyo mga tropang Escape Plan. Yan. Good morning. Good morning po. Pangkasusunod na po si Sheena! Dito lang yan sa number 106.7 Energy FM. Panggawag sabing radyo. Sabihin mo! Energy! Tutok lang! DJ Lindsay at DJ Jimbo. Energy sa umaga. Si Sir Clip. Teka. Sabi si Sir Clip. Si Sir Clip. Kawawa naman si Miss Jo. Naawa siya kayo sa ating letter sender. Lakas mo na talaga, Jim, ha? Sexy naman si Jo. Bakit ng babae pa yung lalaki? Si Ma'am Jo. Jo kasi talaga yung pangalan ng letter sender. Pero hindi to si Miss Jo ng accounting namin. Pero alam mo, partner, sa mga ganitong sitwasyon, naintindihan ko naman yan. Masakit talaga. Sino ba naman ang ayaw na mabuo ang pamilya? Pero kung ang pagkakataon sa puntong ito, talagang wala na, hindi na kaya, mabuo, ialaan na lang nila para sa bata. Doon yun ang pinakaano ko doon eh. Yung sana wag ipagkait. Pero sa sitwasyon kasi nito ni Jo, medyo olets tayo doon sa lalaki kasi walang kwenta eh. Wala namang trabaho. Tama. Tapos babae, si Jo pa yung gumagastos imbis na, 'di ba, wala nang pakialam doon sa kanilang relasyon siya pa gumagastos din. Tubos ng cellphone para baka marimata. Pangit, mali pa rin. Mali talaga. Sa lahat ng anggulo, mali talaga. Intindihan ko naman yan. Mali mo naman dumating yung panahon na mabaliktad ng sitwasyon. Who knows, di ba? Paano mabibaliktad ang sitwasyon? Si Jo naman yung manloko. Alam mo, pagdating ng panahon, makakahanap na si Jo ng taong magmamahal sa kanya. Ayan, naniniwala ko dyan. Naniniwala ko dyan. Kasi alam mo, pag mabuti ang kalooban mo, ibibigay sa'yo ni Lord yung nararapat para sa'yo. Yes naman, tama ka naman. Totoo yan. Kaya, saludo kami, no, sa mga, sa mga pangga natin, lalo na yung mga gentong si Jo, na malakas ang loob talaga, at handang isakripisyo, no, at ilayo ang kanyang mga anak para sa sa kanyang ama o asawa. Choice niya yun, partner. Wala tayong magagawa doon. Choice niya yun. Alam mo, sobrang daming kayang gawin ng isang babae, lalo na pag ang motivation niya yung pain. Yung pain na nararamdaman niya, tapos ang motivation niya bukod doon na yung mga anak niya. Totoo. Ang daming pwedeng gawin at kayang gawin ng babae. At naniniwala naman ako na kailangan mo ng peace of mind. Kaya niya yan itaguyod, yung dalawang anak niya. Naku, nang walang tulong mula sa asawa. Kung sakaling gano'n na mangyari, partner, no, para sa akin, sana wag nyong 'di ba, syempre, partner, pag ganyan ang naging sitwasyon ang ninyong dalawa, baka mamaya sira-siraan. Nandun na 'yon, no? Nandun na yun. Sana iniisip yun ng lalaki bago siya mag-wish na sana wag mo akong siraan. Ulupong ka pala eh. Lalo na ngayon, tamad pa. Talaga may masasabi. Kaya yun ang olats doon sa talo tayo ngayon, boys, ha? Guys, talo tayo. But anyways. Ano to? Ba't naging competition pala ito? Okay, kasi ang daming puntos mo no? Parang win strike ka ngayon eh. Hindi kasi, partner, iba din talaga kasi ang pagod ng babae. Naman. Biro mo, tama naman yun. nagbuntis ng 9 na buwan. Yung unang 3 buwan pa lang, partner, pagod na yung katawan niyan dahil kinikerry niya yung bata. Tapos lulukohin mo pa sa araw ng panganganak niya, malalaman niya nandun ka sa ibang bahay. Sana na lang ginawa niya. Tinapos mo na. Hindi ka na dumagdag pa. Hindi ka na isa pa. Kung talagang wala na talaga, hindi mo na gusto at wala na pagmamahal, sana una pa hiniwalay mo na. Hindi ka na sumunod. Yun masakit sa part.
masakit man sa una lang masasaktan yung babae. Pero at least wala na after nun. Sinabi mo na maaga pa. Alam mo, feeling ko ibe-bless ni Lord si Si Jo. Si Jo. Si Ma'am Jo. Bakit Si Ma'am Jo. tawa? Hindi, totoo nga. Si Ma'am Jo. Kasi alam mo, yung mga si Lord, close yan to the broken-hearted eh. Tama. So, Kaya- yan. Ang Good wish luck, namin, Jo. maging Good luck. okay ka at pati yung mga anak, mapalaki mo na maayos. True. Ha. Okay. At syempre naman again, susunod na po si Sheena! But for now, Bye! Happy weekend! Happy weekend! Bye!